Hello, good day sa lahat and welcome again to UP Math. So as promised, ito na po yung part 2 ng ating reviewer para sa professional LTO exam. So huwag na po nating patagalin, start na po tayo. Question number 1. Anong mga palatandaan ang nagbibigay kaalaman at payo sa mga gumagamit ng kalsada tungkol sa mga direksyon, distansya, ruta, lokasyon ng mga serbisyo para sa gumagamit ng mga kalsada at mga lugar na ninanais puntahan? Letter A, mga senyas na nagbibigay kaalaman. Letter B, mga babala. Or letter C, mga palatandaan ng regulasyon. The correct answer is letter A, mga senyas na nagbibigay kaalaman. Question number 2. Maaari mo bang gamitin ang iyong telepono habang nagmamaneho ng motorsiklo? Letter A, oo, para tawagan ng mga pasahero. Letter B, hindi, ito ay pinagbabawal ng batas. Or letter C, depende sa kalye. Ang paggamit nito sa pangunahing daan ay iligal. The correct answer is letter B, hindi, ito ay pinagbabawal ng batas. Question number 3. Pinapayuhan ng mga driver ng motorsiklo na buksan ang kanilang mga headlight. Letter A, sa araw o gabi. Letter B, sa gabi. Or letter C, kapag malakas ang ulan. The correct answer is letter A, sa araw o gabi. Question number 4. Ano ang mga kailangan sa pagpaparehistro ng sasakyan? Letter A, emission at police clearance. Letter B, driver's license at NBI clearance. Or letter C, inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. The correct answer is letter C, inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. Question number 6. Ano ang ibig sabihin ng dilaw na ilaw sa stoplight? Letter A, humanda sa paghinto. Letter B, huminto kapag nagpalit ng pula. Or letter C, huminto kung kinakailangan. The correct answer is letter A, humanda sa paghinto. Question number 7. Ano ang pinapayagan na antas o porsyento ng alkohol para sa mga may hawak ng lisensya ng profesional na driver para sa mga maliliit na sasakyan? Letter A, 0.00%. Letter B, 0.25%. Or letter C, 0.50%. The correct answer is letter A, 0.00%. Question number 8. Ano ang dapat na suriin ng mabuti ng sumasakay sa motorsiklo? Letter A, saddle bag. Letter B, extrang gulong. Or letter C, kondisyon ng motorsiklo. The correct answer is letter C, kondisyon ng motorsiklo. Question number 9. Ang driver ng transport network vehicles kagaya ng Grab, angkas ay kailangang mayroong letter A, student permit. Letter B, professional driver's license. Or letter C, non-professional driver's license. The correct answer is letter B, professional driver's license. Question number 10. Ang tamang pagsuri sa dami ng langis ay kung kailan. Letter A, nakatayo ang motor. Letter B, ang motorsiklo ay nakatayo sa gilid ng lalagyan ng langis. Or letter C, ang motorsiklo ay nakatayo sa tabi ng lalagyan ng langis. The correct answer is letter A, nakatayo ang motor. Question number 11. Ano ang dapat mong patayin bago ka magmaneho? Letter A, choke. Letter B, senya sa pagliko. Or letter C, headlight. The correct answer is letter A, choke. Question number 12. Ano ang nilabag ng rider na ito? Letter A, hindi tamang paggamit ng linya. Letter B, disregarding traffic sign. Or letter C, disobeying traffic sign. The correct answer is letter B, disregarding traffic sign. Question number 13. Sino ang may unang karapatan kung magkasabay na dumating sa interseksyon ang dalawang sasakyan na nagmula sa magkasalungat na direksyon? Letter A, ang mas malaking sasakyan. Letter B, ang sasakyan sa kaliwa. Letter C, ang sasakyan sa kanan. Or letter D, ang mas mabilis na sasakyan. The correct answer is letter C, ang sasakyan sa kanan.
Question number 14. Ang panukat na ito ay nagpapabatid sa driver ng revolusyon ng makina sa bawat minuto. Letter A, speedometer. Letter B, odometer. Or letter C, tachometer. The correct answer is letter C, tachometer. Question number 15. Ang gasolinang natapon sa kalsada ay magiging mapanganib sa letter A, mga sasakyan, letter B, mga bus, or letter C, mga motorsiklo. The correct answer is letter C, mga motorsiklo. Question number 16. Ang isang rider ay maaaring ma-exempt mula sa suot na helmet. Letter A, sa kondisyon na ang rider ay nagnanais na gamitin ang motorsiklo sa isang maikling drive lamang. Letter B, sa kondisyon na ang mahabang biyahe ay hindi sa abalang kalsada. O letter C, maikli at mahabang biyahe ay hindi kailanman isang eksepsyon sa hindi pagsusuot ng helmet. The correct answer is letter C, maikli at mahabang biyahe ay hindi kailanman isang eksepsyon sa hindi pagsusuot ng helmet. Question number 17. Ang isang fabricated na kompartimento na lagayan sa likod ng upuan ng motorsiklo na itinuturing na isang aksesorya ng motorsiklo. Letter A, fuel tank bag. Letter B, saddle bag or box. Letter C, customized top box. Or letter D, trailer hitch. The correct answer is letter C, customized top box. Question number 18. Kailan madalas makita ang mga ganitong senyas trapiko? Letter A, sa mga tulay. Letter B, sa intersection. Letter C, sa mga kurbada. Or letter D, sa poste na tawiran ng tao. The correct answer is letter D, sa poste na tawiran ng mga tao. Question number 19. Alin sa mga sumusunod ang ipinagbabawal? Letter A, pagkabit ng top box na kaya maglaman ng dalawang helmet na full face. Letter B, pagkabit ng top box na kaya maglaman ng tatlong helmet na full face. Or letter C, pagkabit ng top box na kaya maglaman ng isang helmet na full face. The correct answer is letter B, pagkabit ng top box na kaya maglaman ng tatlong helmet na full face. Question number 20. Maaari ka bang magparada katabi ng isang nakaparadang sasakyan sa loob ng pampublikong kalsada? Letter A, pwede pero naka-hazard light. Letter B, depende sa oras. Letter C, hindi. Letter D, oo. Correct answer is letter C, hindi. Question number 21. Ano ang isa sa mga kinakailangan sa paggamit ng standard protective helmet? Letter A, kinakailangan na nakalagay sa sticker ang bansang pinagmulan at tatak o brand ng helmet. Letter B, ang ICC o PS sticker ay kinakailangan na nakikita at nakalagay sa likod ng helmet. Or letter C, kinakailangan masakop ng helmet ang buong mukha o ulo para sa kaligtasan. The correct answer is letter B, ang ICC o PS sticker ay kinakailangan na nakikita at nakalagay sa likod ng helmet. Question number 22. May kotse sa unahan mo at gusto mong mag-overtake pero hindi ka sigurado kung ligtas ito. Dapat kang, letter A, huwag mag-overtake kung may pagdududa. Letter B, sa iba mag-overtake na sasakyan. Or letter C, huwag mabilis subalit pailawin ang ilaw sa paparating na trapiko. The correct answer is letter A, huwag mag-overtake kung may pagdududa. Question number 23. Ano ang ibig sabihin ng solid yellow line sa kalsada? Letter A, maaari kang mag-overtake. Letter B, ipinagbabawal ang pagpalit ng lane. Or letter C, pinapahintulutan ang pag-U-turn. The correct answer is letter B, ipinagbabawal ang pagpalit ng lane. Question number 24. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Letter A, matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. Letter B, matarik na kalsada. Or letter C, matarik ang pababang direksyon ng kalsada. The correct answer is letter C, matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Question number 25. Ang paghahatid ng mga pagkain gaya ng pizza, burger at iba pa gamit ang motorsiklo ay isang trabaho na kinakailangan ng bilis. Gayunpaman, ang driver ay upang makahabol lamang sa oras. Letter A,
Maaaring gumamit sa bangketa o gutter ng kalsada. Letter B, hindi maaaring dumaan sa bangketa. Or letter C, maaaring laktawan ang daanan na pang motorsiklo. The correct answer is letter B, hindi maaaring dumaan sa bangketa. Question number 26. Nasa rotonda ka na at malapit ka nang lumabas. Kailan ka dapat magsenyas? Letter A, magdahan-dahan sa ligtas na takbo at magsenyas pa kanan bago ka lumabas. Letter B, magsenyas pa kanan habang papasok at magsenyas pa kaliwa para lumabas sa rotonda. Letter C, magsenyas pa kaliwa habang papasok at panatilihin ang senyas hanggang makalabas. The correct answer is letter A, magdahan-dahan sa ligtas na takbo at magsenyas pa kanan bago ka lumabas. Question number 27. Bakit hindi ligtas na sumabay sa tabi ng kotse? Letter A, dahil sa blind spot. Letter B, ang isa pa na driver ay maaaring magpanik. Or letter C, baka madulas ka kapag biglang nagpreno ang sasakyan. The correct answer is letter C, baka madulas ka kapag biglang nagpreno ang sasakyan. Question number 28. Ano ang dapat mong gawin upang maiwasan ang biglaang pagninig o walang tigil na pag-idle? Letter A, lumipat sa mababang gear ng mabilis. Letter B, bawasan ang bilis pagkatapos lumipat sa mababang gear. Or letter C, lumipat sa mababang gear kapag bumaba. The correct answer is letter B, bawasan ang bilis pagkatapos lumipat sa mababang gear. Ayon sa RA 11235, kinakailangan ng mga driver na maglagay sa kanilang mga motorsiklo ng letter A, 2 plaka, isa sa harap at isa sa likod. Letter B, 1 plaka sa likod. Or letter C, 3 plaka, isa sa harap, isa sa likod at isa sa gilid. The correct answer is letter A, 2 plaka, isa sa harap at isa sa likod. Question number 30. Saan mo makikita ang senyas trapiko na ito? Letter A, sa dulo ng kalsada. Letter B, sa palaruan. O letter C, sa pook tawiran ng paaralan. The correct answer is letter C, sa pook tawiran ng paaralan. Okay, so yan po ang part 2 ng ating reviewer para sa professional LTO exam. So please don't forget to share, like, and subscribe and press that notification bell para ma-update po kayo kapag natapos ko na yung part 3. Importante po na tapusin natin tong series na to para sigurado po tayo na lahat ng ma-encounter nating tanong ay masagot po natin. By the way, kung di nyo pa po napanood yung part 1, meron po tayong link sa description box. Punta lang po kayo doon. So that's it for now. Thank you for watching.